Hello po, good morning po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pagpapakain po ng RTL, yung mga manok po na mga paitlogin. Bago po 'yun, kailangan po muna nating maglagay ng alcohol para iwas po sa mga bakterya na pwede nating madala sa ating mga alaga. So malapit lang po dito yung aming manukan. Samahan niyo po ako. Nandito lang po yung alaga naming mga manok. Ayun po yung bahay-bahay po na yun. Yun po yung pupuntahan ko. Ayan, pupuntahan ko po siya para magpakain ng manok. Ayan, good morning! Aking mga alaga. Yan, magpapatuka na po tayo. Yung bahog po ay nandito na. Yan, naka-ready na po yung bahog. Tapos ang una pong gagawin natin ay lilinisan po yung mga pakainan para makapakain na tayo ng manok. Mas nakakatuwa po tingnan or panoodin pag kumakain na po sila. Bago po ako nag-start po na magpatuka, tinitimbang ko po yung mga pagkain nila. Ayan, kung napapansin nyo po may timbangan dito. Tapos ito po yung mga nasayang, tinitimbang ko rin para makita ko kung ilan po yung sumobra doon sa pakain ko. Ayan, yan po yung sumobra. Medyo nabasa na po kasi siya, kaya hindi na po kinain. Sa susunod ko po palang video ay i-share ko po kung magkano po yung total cost or puhunan po sa pagtatayo ng ganito. Start po muna tayo para hindi mahirap computein sa 100 heads. Ngayon po hindi ko pa po mababanggit kung magkano kasi hindi ko pa po nako-compute kung magkano yung tinamaan sa lahat-lahat mula po sa materialis hanggang po sa mga nagamit sa pagbili at pagpa-deliver ng ganitong manok. Abangan nyo po yung aking video. I-share ko po sa inyo. Ito pong ganitong bagong deliver ng manok, hindi pa po sila agad-agad nagigitlog. So, medyo matakot ka po kung pag-deliver po sa iyo ay mayroon nang nagiitlog kasi medyo delikado po yun. Maselan po kasi din itong manok pagka sila po ay nagiitlog na. Bawal po silang nagugulat or nai-stress kasi minsan po nababasagan sila. So, yun po yung cause para sila po ay mamatay. Kaya, ito po, wala pa po ito, hindi pa po ito nag-iitlog. Kung napapansin nyo po yung mga palong nila maliliit pa, mahahalata mo po yan pag yung malalaki na sila tapos namumulan na po yung palong. Malapit na po yan mag-itlog. Yan po yung tinginan yan. Kaya, ito po, ano pa lang po ito, 17 weeks. So mag-aalaga pa po ako niya ng mga 2 to 3 weeks. Mag-iitlog na po sila. Pero mayroon naman pong paraan kung gusto mo na talagang paitlogin kasi malalaki man nasa po sila. Papatukain mo na po sila ng laying mask at sila po ay mag-iitlog na. Kaya lang po, pagka ganun po yung ginawa mo, medyo umiiksi po yung buhay nila kasi hindi pa po ready yung kanilang katawan sa pag-iitlog tapos nag-iitlog na. Ang nagiging problema po ay minsan po nagkakaroon po ng pagluwa yung bituka sa kanilang puwet. Yun po yung nagiging tapos minsan naman po yung puwet niya hindi na po nabalik yung paglabas ng itlog, hindi na po nabalik sa dati. So mas maganda po na i-ready muna natin yung kanilang katawan habang ganyan po kaliit pa yung palong nila.
So hindi pa po kondisyon yung kanilang katawan. Ang pinapakain po muna dyan ay Integra 2. So pagka sila po ay nag-iitlog na ng paisa-isa, saka ka po mapakain ng laying mass. Ang sabi po sa base po sa mga pag-aaral, yung ganito pong mga RTL, ang bawat po kain nila, pag hindi pa po sila nag-iitlog ay mga nasa 100 grams. 100 grams yung pagkain ng isa sa isang araw. So, bawat pagkain niya po ay nasa 50 grams. Ngayon po, dahil ito po yung manok namin ay hindi pa nag-iitlog. So, sinundan ko po yung base sa mga pag-aaral na 100 per grams ang nakakain sa isang araw. Ang binibigay ko po sa kanilang pagkain ngayon sa isang manok ay 50 grams. Sa ilang beses pong pagpakain ko ay natuklasan ko po na sobra yung 50 grams. Ngayon po nagbawas po ako ng 10 grams. Kahapon po ang pinakain ko po sa kanila ay 40 grams lang po yung sa isang manok. Pero mayroon pa pong sumubra. Ito yung ganito karami. Yan po yung sobra niya. Ang sobra niya po ay 30 grams. So okay na po yun. Pagka ganito po na hindi pa nag-iitlog yung manok, okay lang po na magpakain muna tayo ng 80 grams per head sa isang araw. Kasi po kung hindi naman tayo magbabawas, so sayang din naman. Kasi yung natitira po dyan sa kanilang kainan, katulad po sa ganito, ayan. Pagka tapos na po silang kumain, dito po sila nagiinom sa ganito. Ayan. Pag naginom po sila dito, tapos tumulo yung tubig, minsan po natitilamsikan yung mga tirang bahog. Pag nabasa po, ayaw na nila. Kaya sayang din naman po nung natitira. Tapos minsan po, pagka ganito po na nagpapakain tayo, kala natin ay ayaw na nila, ay tingnan din po natin kung ang natitira ay mayroon pa bang malalaki na natira. Kasi minsan po pag yung pino na siya, pag yung pino na yung pagkain, minsan po di na nila iniintindi. Kasi ang pinipili po nila, kaya ganyan po sila kahinang kumain, no? Hindi po katulad nung ibang native na pagkain ng manok. Yung iba po kasi namin ditong manok, pag binahog mo ng ganito, talagang hihinto sila. Punong-puno yung lalamunan. Pero po yung ito, mabagal po silang kumain kasi pinipili po nila yung malalaki. Kaya ang gagawin mo po, pag wala ng malalaki, hahaluin mo po siya ng ganito. Ayan, gaganyanin mo po para yung mabaliktad yung mga kinakain nila, mapapunta sa ibabaw yung malalaki. At yung maliliit ay mapapunta sa ilalim. Kaya medyo titingnan din po natin pag nagpapakain tayo na baka isipin natin ay sobra. Basta po ang importante ay hindi po sila magutom or makulangan ng bahog para lumaki sila at mangitlog po ng maayos. Share ko rin po yung tubig pala po nila. Ito po yung lagay ng tubig. Napalit-palit po tayo ng tubig. May gamot po ito kasi po ito, biyahe po ito nung isang araw. May anti-stress po silang iniinom sa ngayon. So bukas po o sa makalawa, siguro bukas magpapalit po ako ng fresh water. So hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa iyong panonood. Sana po ay may natutunan ka. At huwag mo pong kalimutang i-share at mag-follow po sa akin. Thank you po. God bless.